Hello pong muli mga katambay. Kamusta po tayo at kamusta po kayo? Lalo po sa nangyayari po sa ating bayan ngayon dahil nga may trahedya po tayo. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. At ito po, nagbabalik po muli para po magkomento ang inyong lingkod, si Kamanong, dito sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentohan po natin ito isang balita po sa kapartner mo sa balita. Nakakalungkot lang po. Nagpahayag din po at nangatwiran po ang isang general ng PNP, si General Marbil, mga katambay. Ang sinabi niya po, wala naman daw pong banta sa buhay ng Vice President Sara Duterte. Kaya po ito'y tinanggalan o binawasan ng security ng PNP, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang general, mga katambay. Ito po, umpisahan na po natin. Isa sa mga rason ng PNP sa pagtanggal ng mga pulis kay Vice President Sara ay dahil wala naman anilang banta sa seguridad ng pangalawang Pangulo. Hindi naman raw malaking bilang ang inalis nila, kaya walang dapat na ipag-alala ang publiko dito. Si Paul Montibon sa report. Wala daw nakikitang banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte ang pambansang pulisya. Ito ay isa sa dahilan ng PNP kasunod ng desisyon ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na tanggalan ng 75 police security personnel ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Giit ni Marbil, sakali namang kailanganin ni VP Sara ang suporta ng pulis, nakahanda naman daw silang umalalay dito. Walang security threat sa Vice President natin. Ang sinasabi ko lang, every time you go to the regions, augment na po yung police natin. Marami naman po police kami sa regions na let's say the VP went to the place, marami po kami pinapadalang police just to make sure na secure po siya. Nanindigan rin si Marbil na hindi politika ang dahilan sa desisyong alisan ng security detail si Vice President Sara. Giit niya, kakulangan lang daw talaga ng pulis sa Metro Manila ang rason kaya't hiniling nitong bawiin ang mga pulis na nagbabantay sa seguridad ng Vice Presidente. We showed you, marami na rin kaming dinownload sa NHQ and mga opisina po natin, ang priority po talaga namin NCR. Ang laki talaga ng gap na kulang namin ng mga pulis dyan. So more than 640 na po ang binaba namin. And yung sa PSPG, that's about 225. Initially, 150 on July 1, we already downloaded to NCRPO. Now, ito po yung kay ating minamahal na VP Sara that we, 75. But it doesn't matter. Sabi ko nga sa kanya, dun sa chief of staff niya, you can ask kung nagkukulang. And then we will look at. Mula sa 106 na PNP personnel ng Office of the Vice President, bumaba na lamang ito sa 31. Kabilang na ang 7 opisyal at 24 na non-commissioned officers. Sa kabila nito, nagpasalamat pa rin si VP Sara sa maayos at tapat na serbisyo ng mga dati nitong security personnel. Muli namang tiniyak ng PNP ang agarang paglalaan ng seguridad para sa pangalawang Pangulo, oras na kailanganin sila nito. Sadyang hindi lang daw makaya ngayon ng pulisya ang kakulangan ng mga tauhan sa NCR. Sa ngayon, nasa pangangasiwa na raw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang paglalaan ng seguridad para kay Vice President Sara sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines. Now, it's a security of the SND. That's part of the Presidential Security Command. Ang security ng Pilipinas natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Okay, nakita po natin, narinig po natin ang paliwanag at katwiran po ng general ng PNP, si General Marbil, mga katambay. Wala naman daw pong halong politika at ginagawa lang daw po niya yung talagang sinasabing trabaho niya, mga katambay. Trabaho lang. Pero, kung talagang hindi mo sinisingle out ang Vice President, sana kulang po pala. Kulang na kulang ang kapulisan sa Metro Manila. Bakit po unang-una nagpadala tayo ng isang damukal na sa kapulisan sa Davao City? Wala namang nakikitang banta doon sa Davao. Batalyon po ang dinala natin kapulisan doon, mga katambay. Ang problema naman pala ay nasa Metro Manila. Kulang na kulang kapulisan sa Metro Manila. Dinala natin halos lahat ng ilang batalyong pulis sa Metro Manila, mga katambay. Di po ba? Dinala lahat sa Mindanao. Dinala sa Davao City ang ilang batalyong kapulisan. Kulang na kulang, mga katambay. Tapos babawasan mo ng 75
na kapulisan o security ang Vice President, ang katwiran mo, walang banta. Ano po? Ano po ang gagawin natin? Kailangan po ba may mangyari na sa Vice President ng bansa bago tayo sasabihin mo magre-responde? Ganun po ba? Ganun kasi nakikita ng taong bayan ngayon mga katambay sa bagong Pilipinas. Kailangan nahandyan na yung problema. Saka pala nga aksyon. Di po ba? Nakita po natin, dumating yung baha, na-disgrasya na tayo, nahandyan na problema, saka pa lang nila pag-iisipan ang gagawin at saka pa lang sila gagawa ng aksyon. Ganun po pala. Kailangan malagay muna sa alanganin, mabingit sa alanganin ang buhay ng Vice President, saka pa lang bibigyan ng security. Dahil sa ngayon wala kayong nakikitang threat, banta. Katwiran po ba yon? Di po ba kailangan sa isang Vice President ng Pilipinas dapat talagang araw-araw protektahan po yan, araw-araw na maging safe ang buhay ng Vice President. Hindi po kailangan na porke walang banta, walang threat sa buhay, kailangan bawasan mo na ng security o seguridad ng isang Vice President. Kung hindi mo sinisingle out at hindi political yan, di po ba makakatambay? Yung katwiran ng general, dahil ang general ay appointee ng presidente, at ang Vice Presidente halal ng bayan na mahigit 32 million ang bumoto. Dinaig pa ang Pangulo, mga katambay. Di sana po, nag-umpisa ka sa top para walang masabi ang taong bayan sa kasikamanong. Walang masasabi sa iyo, General. Pinakamaraming security ang Pangulo. Libo-libo ang security ng Pangulo, mga katambay. Bakit hindi ka nagbawas? Binawasan muna. Dapat sa top. Kung nagbawas ka sa bise, bawasan mo rin ang Pangulo para maging fair ang tingin sa'yo ng taong bayan. Hindi po katulad dito. Binawasan mo yung bise. Mas maraming security ang Pangulo. Isang damukal ang security. Di sana nagbawas ka rin doon. Kung talagang kailangan ng kapulisan dahil kulang na kulang sa Metro Manila ang sinasabi mo. Di po ba? Dahil dinala po niya sa Mindanao ang isang damukal na kapulisan. Hindi natin malaman kung ano ang meron sa Mindanao ngayon. Dahil napaka-safe ng lugar ang Mindanao. Kumpara mo sa Metro Manila, laganap ang krimen, laganap ang droga, di umano sa Metro Manila. Hindi naman ganun sa Davao City. Less ang droga, less ang krimen. Pero doon nagpadala ng batalyong pulis. Nagtatanong lang po si Kamanong sa inyo, General Marbil, at ang mga Pilipino. Bakit po ganun? Sasabihin nyo, ang katwiran nyo, walang threat, walang banta sa buhay ng Vice President. Iintayin pa pala natin na magkaroon ng banta at may mangyari sa Vice President. Saka natin isi-security o isi-seguridad ang kanyang buhay. Paano kung wag naman sana may nangyari? Nakita naman natin ang nangyari sa tumatakbong presidente ng Amerika. Di po ba? May mga security yon, kumpleto. Pero nagagawan pa ng masama, di ba? In-sniper, di ba? Pinagtangkaan ng buhay. Kung hindi lang oras pa ng Pangulo ng Amerika, hindi niya pa oras, patay, di po ba? Kailangan pa ba? Yung po ba may banta ng mga panahon na yon sa Amerika? Dahil wala naman nangyayari halos. Napakatagal na panahon na nung may karoon na assassination ng Pangulo sa kanila. Panahon pa ni dating Presidente Kennedy. For how many long years na po yun? Ngayon lang naulit. Ganun po ba ang dapat nating isiguridad ang Vice President na kailangan may mangyari muna? May banta? Nakakagulat po. Ngayon lang po naririnigan ng mga Pilipino yan sa isang general. Mandato po ng mga kapulisan at kasundaluhan na protektahan, lalong-lalo na ang halal ng bayang Pangulo at Vice President. Pero sa ngayon, Vice President lang po ang kinaltasan, binawasan ng security. At maririnig natin na hindi daw banta. Walang banta sa buhay ng Vice President. Bakit? May banta na ba sa buhay ng Pangulo? Wala rin naririnig ang banta sa buhay ng Pangulo, maliban lang sa issue na droga sa kanya. Dapat po bang napakarami seguridad ng Pangulo ng Pilipinas dahil meron siya lumabas na video na di umano siya nagdodroga at nagugulantang ng administrasyon? Todo pagtatanggol sa Pangulo, kailangan ba may seguridad?
dahil sa pagtatanggol sa sinasabing pagdodroga nito di umano. Bawasan mo rin lahat ng seguridad ng sinasabi mo na hindi naman banta ang seguridad ng mga senador, seguridad ng mga congressman. Banta rin po ba? May banta kaya hindi binawasan? May banta po ba sa buhay ng Pangulo, congressman, senador, mga gobernador, mga mayor? Nagtatanong lang po si Kamanong, may mga banta po ba sa buhay nila lahat? Maliban na po sa isang vice presidente na walang banta ang buhay, kaya ito lang ang binawasan, Mr. General Marbil. Paano mo mapapaniwala ang mga Pilipino na walang political ito, mga katambay? Di po ba? Hindi na po bopols, hindi na po tanga ang mga Pilipino, Mr. Marbil, Mr. General. Masyado naman po yata tayo nagsisip-sip sa nag-appoint po sa inyo. Masyado niyo po sinisingle out. Napaghahalata po kayo, Mr. General, na masyadong garapalan po ang ginagawa nyo. Dahil sa pag-alis ng Vice President sa unit team at talagang nakikita nyo na gumegewang na ba ang bangka dahil sa mga kapalpakan na nakikita po ng taong bayan sa bagong Pilipinas. Katulad po ngayon, 5,500 po ang project niya po na flood control. Iisa lang yung barge na bumangga, hindi naman totally barko, nasira na raw. Nasaan na po yung 5,449? Di po ba? Nasaan na po yun? Nakakagulat lang po. Pinagtatanggol po yan yata natin at pinoprotektahan ng banta ng sinasabing, buhay ng presidente, may banta. Wala naman po kayo sinabi na hindi babawasan ang seguridad ng Pangulo dahil may banta sa buhay. Nakakalungkot lang po. Parang ang vice-presidente lang ang sinasabing ligtas sa pamahalaan natin. Lahat, hindi babawasan. At nakakalungkot, di ba? Pati yung mga general na mga seguridad, sinabi rin niya po noong nakaraang pahayag na binawasan din daw po niya pa yung mga general. Bakit po kaya siya? Lahat ng general sa administrasyon, bawasan din po ng security at pagtrabahuhin po sa Metro Manila para maging fair. Di po ba mga katambay? Kaya malabo po kayo makakuha ng simpatsya sa mga Pilipino, general. Malabo po. Dahil nag-iisip po ang Pilipino. Dahil kung talagang ikaw ay makabayan at talagang nagmamahal ka sa lingkod bayan na binoto ng majority halos ng mga Pilipinong botante, halos sa majority ng botante ng mga Pilipino ay binoto ang Vice President at mas malaki pa ang boto sa Pangulo. Takot po ba kayo na maging Pangulo ang Vice President Sara Duterte? At parang wag naman sana na inilalagay nyo sa alanganin ang buhay ng Vice President dahil parang sinasabi nyo walang banta at yung mga magbabanta ay pwede na magbanta dahil less na ang seguridad ng Vice President. Ganun po ba? Imbis na doblehin pa natin ang mga seguridad ng Vice President dahil doble po ang seguridad ng Pangulo. Sobrang doble ang seguridad ng Pangulo ikumpara mo sa Vice President. Pero binabawasan. Nakakalungkot. Ano po masasabi niyo mga katamay dito po sa paliwanag at katwiran ng isang appointee ng Pangulo ng Pilipinas na si General Marbil, mga katamay? Ito po ba'y makatarungan at katanggap-tanggap sa mga Pilipino na sinisingle out mo lang ang Vice President? Samantalang lahat halos kayo may seguridad, may security na hindi man lang binawasan at hindi mo lang sinabi na pati ako, isang general ay binawasan ko seguridad ko, ang security ko. At magmula sa Pangulo ay nagbawas din kami para magamit doon sa sinasabi mong pagkukulang ng kapulisan lalo sa Metro Manila. Bakit hindi tayo mag-hire o tumanggap ng mga bagong kapulisan kung nakukulang na pala tayo? Di po ba mga katambay? Nakakalungkot lang po. Muli mga katambay,
Nakakalungkot dito sa isang general na makarinig tayo ng katwirang katulad nito na napakahirap tanggapin, mga katambay. Masyadong sinisingle out nila ngayon ang Vice President ng bansa. Muli po si Katambay Manong nagpapasalamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong sa YouTube at TikTok. At thank you po sa mga nagsusubscribe po sa ating maliit na channel. Salamat po sa pagtitiwala, mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.